hanggang sa kabilang buhay. Ito po yung kanyang kaluluwa. Yes. Amen. Kaya napakahalaga mga kapatid, na bigyan po natin ng pagpapahalaga yung ating pong mga kaluluwa. At matatagpuan lamang natin ito sa piling po ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Sapagkat alam po ng Diyos mga kapatid na kapag tayo po ay malayo sa Kanya, we are nothing. Hindi po ba mga kapatid, kapag tayo po ay malayo sa Panginoon, meron tayo mga bagay na naiisip na gawin na para lang sa sarili natin. Nagdidesisyon tayo ng mga bagay mga kapatid na hindi natin nire-recognize or ina-acknowledge kung ito ba ay sa Diyos. Sapagkat mga kapatid, wala po tayo sa piling ng ating Panginoon. But pag tayo po ay nasa piling ng ating pong Panginoon, ang lagi po nating maiisip mga kapatid, kung kamusta na ang aking kaluluwa sa harapan po ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. So meron pong isang kwento mga kapatid. Di ko alam kung alam niyo na po yung kwento po na ito. Isang barbero at ang isa pong Kristiyano. Oh. Sabi po ng barbero nung nagpagupit yung isang Kristiyano, sabi niya, hindi ako naniniwalang may Diyos. Sabi naman ng Kristiyano, bakit ka naman di naniniwala na may Diyos? Eh samantalang malinaw naman na sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay maibigin, ang Diyos ay mapagpatawad. Sabi naman ng barbero, hindi ako naniniwala sa Diyos kasi kung may Diyos, bakit meron pa rin mga taong nalulung sa bisyo? Bakit may mga gumagawa pa rin ng masama? Bakit may mga taong umaabot pa sa pagpapakamatay ng kanilang buhay dahil sa labis na pagkalugmok sa problema? Alam niyo po yung sinagot po ng Kristiyano po na ito. Hindi rin po ako naniniwala na mayroong barbero. Sabi ng Kristiyano. Ang tanong naman ng barbero, bakit di ka naman naniniwala na may barbero? Eto na nga ako, kaharap mo na nga ako. Nagugupit na nga ako sa iyo, sasabihin pa na hindi ka naniniwala sa barbero. Sagot naman ng Kristiyano, kung may barbero ka talaga, bakit marami pa rin long hair dyan sa labas? Nakita ko may mga tambay dyan, mahaba pa rin yung buhok nila. Nakita ko yung isang pulubi doon, ang haba ng buhok. Bakit di pa rin sila nagupitan? Ano po yung point na patid ng story? Sabi ng barbero, hindi naman sila lumalapit sa akin. Hindi naman sila pupunta rito para magpagupit. Ganun din po mga kapatid sa ating pong Diyos. Although mga kapatid, ang Diyos ay kayang kumilos sa ating pong buhay at wala pong imposible sa ating pong Panginoon. Kung hindi ka lalapit sa Kanya mga kapatid, wala pong mangyayari sa ating pong buhay. Nais ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya sapagkat sa Kanya pong presensya, dun mo lamang matatagpuan ang tunay na kahulugan ng iyong buhay. Ang tunay na kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, sa ating pong Panginoon mahanap. May mga tao, mga kapatid, na pag na-broken po sila dahil po sa pag-ibig, mga kapatid, nawawalan na po ng saysay ang kanilang buhay. Wala naman po sigurong broken-hearted dito, mga kapatid. No? Nawawalan na sila ng saysay sa kanilang buhay, kaya ginagawa, yung iba naglalaslas ng kanilang kamay, mga kapatid. Yung iba naman nagiinom ng alak o nagpapakamatay, mga kapatid, dahil nawawala na sila sa saysay sa kanilang buhay. Dahil iniisip nila na walang nagmamahal sa kanila. Let me tell you something. Ikaw man ay hindi minamahal ng iniibig mo. Minamahal ka ng Diyos. Amen. At ang pagmamahal sa iyo ng ating Panginoon
ay hindi po conditional. Hindi porke hindi mo pinansin ang ating Panginoon, hindi ka na mahal ng Panginoon. Hindi porke mapatid nagkasala ka ng marami, hindi ka na mahal ng Panginoon. Mas lalo ka ngang inibig ng Diyos. Kahit na tayo po ay marumi sa kanyang harapan, putikan dahil sa kasalanan mga kapatid, ngunit ang Diyos ay nagsasabing lumapit ka at yayakapin kita. Ganun po tayo kamahal ng ating po Panginoon. Hindi siya lalayo sa atin mga kapatid, bagamat tayo po yung lumayo sa Kanya. Open arms na po tayong tatanggapin once na lumapit tayo sa ating Panginoon. Gaano man karami yung ating pong kasalanan na gawa mga kapatid, ang Diyos ay nariyan. Naghihintay na ikaw ay lumapit sa Kanya. Naghihintay po ang ating pong Panginoon na mag-decide ka na ikaw ay magbibigay o mag-dedicate ng iyong buhay sa harapan po ng ating pong Panginoon. At hindi ka itataboy ng ating pong Panginoon. Hindi ka niya pangdidirihan kahit pa gaano kasama sa iyo pong harapan o sa iyo pong sarili ang iyo pong nagawa. Ikaw ay welcome na welcome sa ating pong Panginoon. Ganyan po magmahal ang Panginoon. Tao lang naman yung conditional magmahal. Pag hindi mo siya pansinin, hindi ka rin niya, di rin niya ikaw papansinin. Diba? Pagka ikaw mga kapatid ay kakalimutan ka rin ng tao. Pero ang Panginoon hindi po sa atin nakakalimot. At kailanman hindi ka iiwan ng ating pong Panginoon. At kapag ka yung pag-ibig po na yan ay natagpuan po natin sa ating pong Panginoon, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid na doon nyo lang po mauunawaan na hindi kayo nag-iisa. Na hindi kayo papabayaan mga kapatid. At hindi nyo na hahanapin mga kapatid yung mga bagay na hindi nyo nahanap sa mundo. Dahil ang total satisfaction po ng ating pong puso mga kapatid ay walang iba kundi sa piling po ng ating pong Panginoon.